Welcome back mga ka-TV. Ang video na papanoorin natin ngayon ay ang Blue Lock Chapter 2 at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Si Isagi ay sumasakay sa isang bus papunta sa pasilidad ng Blue Lock. Pagdating, binigyan sila ni Anri ng mga uniforme na may numero at titik. Si Yoichi ay binigyan ng numero 299 titik C na nagtutukoy sa kanilang mga kwarto. Pumasok si Yoichi sa pasilidad at pumunta sa kanyang asignadong kwarto, subalit natuklasan na ito ay isang kwartong isinasapalaran. Nakakita si Kira kay Isagi at ipinahayag na natutuwa siya sa pagkakakita sa pamilyar na mukha. Biglang may nagtapon ng damit kay Isagi, na nagtulak sa paghingi ng paumanhin mula sa may-ari nito at babala na mag-ingat sa paglakad. Napansin ni Isagi ang isang manlalaro na natutulog sa sahig habang nagbibihis siya sa kanyang uniforme. Nagpakilala siya bilang si Gurimu Igarashi, isang pangalawang taon na tagapagsalaksak, at ibinahagi ang kanyang pinagmulan kay Isagi at Kira, banggitin ang pangakong taglay sa kanyang ama tungkol sa pagpapamana ng isang templo kung magtatagumpay siyang maging propesyonal na manlalaro. Inamin ni Igarashi na naudyukan siya ng talumpati ni Ego. Pagkatapos nilang mag-usap, lumitaw si Ego sa isang screen at ipinahayag na ang lahat ng naroroon ay magiging mga kasama sa kwarto at kalaban ng bawat isa. Ipinakita niya rin na ang numero na nakakabit ay ang kanilang ranggo sa gitna ng 300 na manlalaro sa Blue Lock. Ang kanilang ranggo ay magbabago batay sa ilang mga salik tulad ng pag-angat o pagbaba batay sa pagsasanay o sa mga resulta ng kanilang laro. At walang kondisyon, ang mga nasa tuktok na 5 manlalaro ang magpapakita para sa national team ng Japan para sa World Cup at ang mga talunin ay permanente nang hindi papayagan sa koponan. Sinabi niya rin sa kanila na hinahanap nila ang Ego at ito ang mga hahanapin sa pasilidad. Pagkatapos ay nag-anunsyo si Jinpachi ng isang laro na tinatawag na tag kung saan ang limitasyon ng oras ay 136 segundo at sinumang naging it kapag natapos ang oras ay tatanggalin mula sa koponan. Ang unang it ay ang pinakamababang ranggo sa koponan na si Gurimu Igarashi. Ipinaliwanag ni Ego na ang tag ay isa lamang sa maraming mga ehersisyo na ginagamit ng propesyonal na mga manlalaro para sa pagpapainit, at ang pagsusuri ng egoismo na kanyang ibibigay ay magbibigay ng malalim na kaalaman sa kahalagahan ng pagiging makasarili sa mga tagapagsalaksak nang magsimula ang timer. Habang hawak ni Igarashi ang bola, may isang manlalaro na nakikipag-usap sa kanya. Sumagot si Igarashi na hindi niya tiyak pero gagawin niya ito dahil kung matalo siya, babalik siya sa templo at magiging monghe. Pagkatapos ay pinili ni Igarashi si Isagi bilang kanyang target na iisa lamang ang ranggo sa kanya, ngunit nakaiiwas si Yoichi sa atake. Nagtakbuhan ang iba pang mga manlalaro. Sinabi ni Kira na walang paraan na ang mga propesyonal ay nagte-training ng ganito. Ang dahilan niya sa pagsali sa Blue Lock ay para tutulan ang ideolohiya ni Ego. Sinabi niya pa na ang pagtataya ng kanilang football careers sa isang maikling laro ng tag ay kabaliwan at pinatibay niya na hindi niya papayagan si Ego na sirain ang kanyang kinabukasan. Habang nakikinig sa mga iniisip ni Kira, iniisip ni Isagi ang kanyang layunin na makatakas at hindi maging biktima ng tag, samantalang hindi nagtagumpay na tamaan ang sinuman. Napansin ni Igarashi ang isang natutulog na lalaki at nagpasya na baguhin ang kanyang target. Sa pagtadyak sa bola, bigla na lamang nasiko si Gurimu sa mukha ng isa pang manlalaro. Tinabihan ng isa pang manlalaro ang nasiko at sinabi sa kanya na ayaw niya sa marurumi na laro at pinapalakas niya na maglaro ng patas. Samantala, ang hindi pinansin na manlalaro na siyang si Rensuke Kunigami, rangko 271, ay nasiko ng bola at ngayon ay siya ang it. Ginamit ni Igarashi si Isagi bilang depensa. Anupat ang resulta ay isang malakas na tama sa tiyan ni Isagi na nagdulot sa kanya ng pansamantalang pagkamangha. May natitira na lamang na 1 minuto at 3 segundo, naging pangatlo si Isagi na it. Sinubukan ni Isagi na tamaan ang sinuman ngunit nabigo, kaya't nagpasya siyang targetin si Igarashi, ang pinakamababang rangkong manlalaro. Mayroon na lamang 50 segundo. Patuloy pa rin si Isagi sa paghabol kay Igarashi. Sa 45 segundo na natitira, hindi pa rin nakakatama si Isagi sa sinuman at sinabi sa kanyang sarili na hindi niya gusto na matapos ang laro ng ganito at hayaan ang kanyang pangarap na matapos ang manlalarong sumuntok kay Igarashi ay tumatawag ng pansin ni Isagi
habang hinihigpitan si Kunigami, nagbibigay kay Isagi ng pagkakataon na atakihin si Kunigami habang itinatali ito ang braso. Sumagot si Kunigami sa pamamagitan ng pagtapon kay Isagi, na nagresulta sa pagkakabangga nito kay Igarashi. Pagkatapos ng pagkabangga, nasugatan ang paa ni Igarashi at hindi na makagalaw. Sumisigaw si Kira kay Isagi at sinasabing kunin ang pagkakataon. 29 segundo na lang. Naninikluhod si Igarashi kay Yoichi at humihingi ng tawad at humihingi ng paumanhin sa pagtutok kay Isagi kanina. Huminto si Isagi sa kanyang mga yapak, nag-iisip ng kanyang susunod na hakbang na kung tatakbuhan niya si Igarashi, magwawagi siya, ngunit magtatapos ang karera ni Igarashi. Nag-aalangan siya sa paggawa ng desisyon, ngunit naisip na kung hindi niya ito gagawin, mawawala siya. Para sa kanya, upang matupad ang kanyang mga pangarap, kailangan niyang sirain ang pangarap ng iba. Mayroon na lamang 21 segundo, isinusulong ni Isagi na itutok ang bola kay Igarashi. Ngunit, sa natitirang 15 segundo, huminto si Isagi at nagpa siyang atakihin ang mga mas mataas sa ranggo kaysa sa kanya. Matapos pumili na huwag patamaan si Igarashi, nagpa siya si Isagi na atakihin ang iba, ngunit kinuha ni Meguro Bachira, rangko 200 at 70 ang bola mula sa kanya. May natitirang 1-0 segundo, pinili niya si Kira. Sa 8 segundo na natitira, nagawa ni Kira na iwasan ang atake. Sa 7 segundo na natitira, sinubukan ni Bachira na atakihin si Kira gamit ang kanyang paa, ngunit ito rin ay ikinaiwas ni Kira. Sa 6 at 5 segundo na natitira, tumakas si Kira at tinamaan ni Bachira ang bola patungo sa direksyon ni Kira. Sa 4 segundo na natitira, papunta na ang bola sa direksyon ni Isagi. Sa 3 segundo, habang nakatutok sa bola, kinik ni Isagi ito at sa pagkakataong iyon ay tumama ito sa mukha ni Kira. Umabot na sa 0 ang timer, na nagpapahiwatig na si Kira ang huling target. Stunned, nagtanong si Kira kay Isagi kung ano ang ginawa niya. Gayon din, nagulat na nagpakumbaba si Isagi kay Kira, sinasabing ang bola ay masyadong mabilis dumating sa kanya. Tapos na ang laro, muling lumitaw si Ego sa screen at ipinaalam na pinaalis si Kira. Nabigla at nagalit sa resulta, hinamon ni Kira si Ego. Sinasabi na inilalagay niya sa panganib ang kinabukasan ng Japan at humihingi sa kanya na palayasin na lamang si Igarashi o Isagi. Nagtatanong si Kira kung ano ang layunin ng laro at sinasabi na ang tag ay hindi tungkol sa football. Sinasabi ni Ego na lahat ng kanilang ginagawa sa Blue Lock ay nauugnay sa football at ipinapakita kay Kira ang kanilang kapaligiran. Pinapansin niya na ang sukat ng kwarto, 16.5 x 40.32 metro ay pareho sa sukat ng penalty area na nagpapalakas na 75% ng mga goal ay nagmumula sa lugar na iyon, kaya ito ay teritoryo ng mga strikers. Sinabi rin niya na kung hindi kayang magtagumpay sa mga kondisyon na iyon, hindi sila karapat-dapat na maging strikers. Sumagot si Kira na walang kinalaman ang tag sa football. Sinabi ni Ego na ang kakayahan na kinakailangan ng mga umaatras ay ang taktil na kamalayan o positioning. Para sa mga humahabol, hindi lamang maayos na dribbling ang kailangan, kundi ang precision sa mga tira, at ito ang pinakamahusay sa football training. Si Kira ay nagpahayag ng kanyang pagkadismaya, sinasabi na hindi makatarungan na asahan na agad na mauunawaan ng isang tao ang lahat ng impormasyon na iyon sa loob ng 2 minuto. Binibigyang diin na ang mga laban sa football ay tumatagal ng mahigit sa 70 minuto. Sinagot ni Ego sa pamamagitan ng pagpapakita na ang average na panahon na hawak ng isang manlalaro ang bola sa isang laban ay mga 136 segundo lamang, na tumutugma sa tagal ng laro ng tag na kanilang nilaro. Sa kabila ng kanyang pagkagulat, tinanong ni Kira si Ego kung ano ang inaasahan niya sa kanya sa loob lamang ng 1 segundo. Sinagot ni Ego, tanungin daw kung iyon ang sasabihin niya kung ito ay isang totoong laban, at pagkatapos ay agad na pinaalis si Kira sa koponan. Nahahalata, hindi makapagsalita si Kira, habang pinapalabas ni Ego muli ang eksena, at sinabihan si Kira na mayroon lamang siyang 1 segundo upang gumawa ng desisyon. Kung itutok niya ito sa sugatan ng si Igarashi, o sayangin ang kanyang pagkakataon. Sinundan ni Ego ang isang imahinaryong senaryo kung saan siya ay nasa gitna ng isang laban, nakatayo sa loob ng penalty area, ang tira ng kanyang kapwa manlalaro ay hindi umabot sa gol at tinamaan ang kanyang katawan. Sa pangyayaring ito,
Ipinahayag na niya ang pagbibigay kaya, ngunit hindi niya napansin na sa pagsasaad lamang, ang bola ay bumagsak sa harap niya at kung sana ay pinindot lang niya ito, maliligtas siya mula sa kanyang sariling pagkakamali. Sinabi ni Ego na sa larong tag, ang manlalaro na at may hawak ng bola ay hindi lamang nagdedetermina kung sino ang panalo, kundi kung sino ang talo rin, dala-dala ang responsibilidad sa kanyang mga balikat. Binibigyang diin niya ang kahalagahan ng isang striker na patuloy na umaatak hanggang sa huling sandali. Binanggit ni Ego si Isagi na pinili na targetin ang mga kalaban na mas malakas kaysa sa kanya, kaysa sa sugatan ng si Igarashi at si Bachira, na nagsikap na targetin ang pinakamalakas na manlalaro bilang mga halimbawa ng mga individual na itinataguyod ang pinakamabuti para sa kanilang koponan at may determinasyon at tapang na tuparin ang kanilang mga hangarin, mga katangiang sumasalamin sa egoismo na hinahanap ni Ego. Pagkatapos nito, pinaalis ni Ego si Kira. Hindi pa rin makapaniwala si Kira na siya ay pinaalis. Tinawag siya ni Isagi, ngunit binigyan siya ni Kira ng galit na tingin at nagpatuloy sa pag-alis mula sa pasilidad. Patuloy na iniisip ni Isagi kung bakit niya tinamaan si Kira at tinitingnan si Bachira. Lumapit siya sa kanya at tinanong ang dahilan kung bakit niya ibinigay ang bola sa kanya at kung hindi niya ito tinamaan. Si Bachira ang ma-expel. Sinabi ni Bachira na akala niya ay tatamaan ni Isagi kaya ibinigay niya ito at sinabi kay Isagi na ang mga resulta ang pinakamahalaga sa lugar na yon. Sinabi niya kay Isagi na siya ay naniniwala sa kanya kaya siya ang nanalo. Sinabi ni Igarashi na walang kahulugan mula simula hanggang sa dulo. Sa pagdinig nito, kinikilala ni Ego ang kabulukan ng sitwasyon, ngunit binibigyang diin na ang mundo mismo ay kabulukan kung saan ikaw ay mananalo o mawawalan. Inihahayag niya na habang marami ang nagdiriwang ng mga maliit na tagumpay, ang tunay na mga striker ay sumusulong sa isang landas kung saan ang tagumpay o kabiguan ay nasa bawat araw, isang buhay na kung saan ang pag-survive ang pangunahing layunin. Binibigyan niya sila ng paalala na isipin kung paano nila nararamdaman ang tunay na panganib, at hinahamon silang isipin na ang football na kanilang pinaglaruan sa kanilang buhay ay para lamang sa mahihina. Ipinakikita niya ang kasiyahan sa tagumpay. Pagkatapos nito, inihayag ni Ego na ang natitirang mga manlalaro ay nakapasa sa pagsusulit ng pagpasok. Ang kanilang mga kwarto, na dinisenyo para sa hindi hihigit sa 11 katao, ay mapupuno ng 12 manlalaro: Jingo Reichi, Wataru Kuon, Okuhito Iemon, Yudai Imamura, Asahi Naruhaya, Gin Gagamaru, Gurimu Igarashi, Hyomachi Giri, Rensuke Kunigami, Meguro Bachira, at Yoichi Isagi na magiging Team Z ng Blue Lock.